Okay, muli mga kaibigan at mga kababayan, sa oras na ito, atin pong ipagpatuloy yung ating ginagawang pag-aaral tungkol po sa The Book of Revelation. Kung matatandaan po ninyo mga kapatid, yung mga nakasubaybay dito sa ating programa, nasa pangatlong iglesia na po tayo. Ito po yung tinatawag na iglesia sa Pergamo, na isa sa mga pinadalahan ng Diyos ng sulat ng Revelation, dahil ang mga iglesyang ito yung 7 iglesia sa Asia Minor na iniibig po ng Diyos, kung kaya't pinadalahan po niya ng babala para sa kanila. Doon sa iglesia sa Efeso, mga kaibigan, nakita natin kung gaano katatag ang pananampalataya ng mga taga-Efeso. Ngunit meron lamang pong hindi nagustuhan ng Diyos sa ilan sa kanila, na yung kanilang unang pag-ibig ay lumamig. Kaya sabi ng Diyos, kung saan ka nahulog, magsisi ka, sabi ng Panginoong Hesukristo. So binigyan niya ng parang second chance, no? Para magbago. Sinulatan niya para magbago, at kasi ibig kasi ng Diyos na ang lahat ng tao, mga kaibigan at mga kababayan, sana po ay maligtas. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, isinugo niya mula sa langit upang gawin yung kalooban ng Ama. Dahil ang kalooban ng Ama, lahat sana ng tao ay maligtas at hindi sila mapunta doon sa kapahamakan. Yun po ang ibig ng Diyos, mga kaibigan. Kaya itong iglesia sa Efeso, bagamat sila'y tapat sa aral ng Biblia o aral, doktrina ni Kristo, kaya lang yung una nilang pag-ibig o pananampalataya o init ng kanilang pananampalataya nung una ay lumamig. Dahil maari dahil sa maraming mga nakakatisod, natisod po ang ilan, mga kapatid. Kaya lang hindi nila binitawan yung kanilang paniniwala. Bagamat marami pong mga aral doon, na tulad yung aral ng mga Nicolaita, pero hindi sila basta-basta bumitiw sa kanilang natutunang aral o doktrina ni Kristo. Nga lang yung kanilang init ng pag-ibig ay lumamig. Kaya binigyan po ng Diyos ng babala na kung hindi sila magbalik o hindi sila magsisi, ay tatanggalin ng Diyos ang kanilang kaligtasan. Kaya dito, sinabi natin, de balde na po ito. Dito, yung aral ng mga ilang mga baptist at ng full of grace na once saved, always saved. Sa Smyrna naman, mga kaibigan, bagamat walang masamang ginawa, wala silang masamang nagawa sa Diyos masyado, mga kapatid, kundi sila po ay dumaan sa matinding pagsubok. Na kung sila'y makapagtiis sa mga pagsubok, ay itutuloy po o ibibigay po ng Diyos ng putong ng buhay sa kanila. Maliban lang kung hindi sila makapagtiis at tatalikod sila, mga kaibigan. Ngayon, sa oras na ito, dadako na po tayo dito sa iglesia sa Pergamo. Pangatlong iglesia na pinadalahan ng sulat sa Revelation para bigyan ng babala, mga kaibigan at mga kapatid. Tulad sa Efeso, meron ding mga gawa dito po sa Pergamo na hindi po nagustuhan ng Diyos. No? Meron silang mga gawa na hindi po nagustuhan ng Diyos. Kaunting talata lamang po ito, no? Mula sa chapter 2 ng Revelation, mag-umpisa po dito sa verse 12 at hanggang ito po sa verse 17, no? Basahin ko po, mga kaibigan, para masundan natin yung ating pinag-aaralan. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo ang mga bagay na ito
ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Si Kristo po yon. Nalalaman ko, sabi niya, kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas at iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat, mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyan ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi iyaong tumatanggap. So yan po yung kabuuan ng ating pag-aaralan, mga kaibigan. Ito po yung iglesia sa Pergamo. Sa iglesia sa Pergamo, mga kaibigan, ay sakop po ito sa Asia Minor, na sinasakop po ito ng Roman Empire. Ang iglesia sa Pergamo, mga kaibigan, isa sa mga kilalang bayan o kilalang lugar sa Asia Minor, sikat. No? Sikat po ito, katulad po ng Efeso na nangunguna sa kasikatan, isa rin ito sa pinakasikat na lugar dyan po sa Asia Minor, yung Pergamo. At ayon sa ating nabasa, mga kaibigan, yung iglesia sa Pergamo ay dito nakatira yung trono ni Satanas. Andito po yung pugad ni Satanas. Kumbaga, sakop po niya. Bagamat si Satanas ay talagang ang teritoryo niya o ang sakop ng kanyang panlilinlang ay sa buong daigdig, pero may pugad po siya dito sa lugar na Pergamo. Sikat po ito sa kasaysayan, mga kaibigan, itong lungsod ng Pergamo. Sikat po ito kasi mayayaman po ito, no? Mayaman na lugar. At ayon sa ating nakita sa kaunting kaalaman na ating nabasa sa kasaysayan, mga kapatid, ay itong lugar na Pergamo ay kilala bilang trono ni Satanas. At meron pang itong Pergamo, mga kaibigan, ay alam nyo po ba na dito mayroon pong isang tao na ang pangalan ay Asclepiadus. Ewan ko kung tama yung pagbasa ko. Sabi po dito sa aking nabasa, Asclepiadus ng Pergamo ay isang kilalang doktor at pilosopo sa sinaunang Gresya. Siya ay ipinanganak sa Pergamo, isang lungsod sa Asia Minor, ngayon ay Turkey. Siya ay kilala sa kanyang mga kontribusyon sa medisina at filosofya at siya ay itinuturing na isa sa mga unang doktor na gumamit ng mga pamamaraan ng pag-eksperimento sa medisina. Asclepiadus ng Pergamo ay nabubuhay noong ika-2 siglo BCE at siya ay kilala sa kanyang mga sulat tungkol sa medisina, filosofya at etika.
siya ay itinuturing na isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ng medisina at filosofya. So, may doon po sa Pergamo mga kaibigan, meron pong nagngangalang Asclepiadus na naipanganak mula doon sa lugar na iyon, no, mga kaibigan. May kilalang doktor ayon sa kasaysayan na siya yung nangunguna na gumamit ng pag-eksperimento. So, matalino po ito, no? Itong Asclepiadus na ito. Na ito po ay nabuhay noong ika-2 siglo BCE. Siya ay kilala sa kanyang sulat tungkol sa medisina at saka sa philosophy. So magaling po ito, no, mga kaibigan. Ibig sabihin, sa lungsod ng Pergamo, lugar po ito ng mga matatalinong, isa sa mga lugar na maraming mga matatalinong tao, mga kababayan, dito sa Pergamo ayon sa ating nakalap na impormasyon sa kasaysayan, mga kapatid. At dito rin sa lugar na ito, meron ding isang rebulto o Diyos-Diyusan na tinatawag na Diyos ng Kalusugan. Siya po si Asclepius. Tinaguri ang Diyos ng Kalusugan, mga kapatid. Na kung nakikita po ninyo, kung napapansin po ninyo, siya ata yung nagpauso yung sign, no? Yung sign na yung tungkod, gaya yung nakikita po ninyo, yung tungkod na may nakapulupot na ahas, sign po ng simbolo po yan ng gamot, 'di ba? Lahat kapag bumili ka ng gamot ay mayroon pong sign na may tungkod na may nakapulupot na ahas. Ang sign po ng ahas na tungkod ay gamot na kinuha nila mula po doon sa istorya o sa kasaysayan ng Biblia doon sa ginawa ni Moises na ahas na tanso. Kasi sa kasaysayan, mga kaibigan, ay kapag tumingin ka doon sa ahas na tanso, yung mga Israel na nakagat ng ahas, ay tumingin lang doon sa ahas na tanso, siya'y maliligtas ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya meron siyang rebulto, itong tinatawag na Diyos ng Kalusugan, na nagngangalang Asclepius. Sumisimbolo doon sa sa tinawag nilang Nehustan, mga kapatid. Ginawang Diyos-Diyusan. No? Diyos ng Kalusugan. So sila yung nagpauso at nasa Pergamo. Doon nag-umpisa. Ewan ko kung doon nag-umpisa, pero doon napauso yung rebulto na yon. Andun po sa iglesia o andun po sa bayan ng Pergamo, mga kaibigan at mga kapatid. At ang isa sa nangungunang doktor, ulitin ko, si Asclepiadus. Yan. Ngayon, ang Pergamo po, mga kapatid, sinasakop po ito ng Roman Empire nung araw. Sa makatuwid, meron po silang kapangyarihan dahil hawak nila yung lugar na Pergamo. Kaya, ang Pergamo po, mga kapatid, ay meron silang pagkilala at hindi lang basta-basta pagkilala, mga kaibigan, sa mga Roman Empire, kasi po, sikat po yung Roman Empire sa panahon na iyan, na lahat ng tao yumuyukod sa mga emperador. Itinuturing nilang Diyos ang emperador, na kapag pumasok ka sa trabaho
ay hindi ka basta-basta makapasok kung hindi ka yuyukod o hindi ka magbibigay pagsamba sa mga emperador. Ganun po kahigpit ng patakaran ng mga Imperyo Roma nung araw. Nasakop nila ang Asia Minor, dyan po sa Pergamo. At alam nyo ba mga kababayan, na kapag po magkatay o bago po sila magkatay ng mga hayop para ulam, ganon, kailangan i-ano muna, kailangan i-ano muna nila, i-alay muna nila yung hayop na yon sa emperador. Dahil yung mga emperador kasi, mga kaibigan, itinuturing nilang Diyos. Iniaalay muna nila. Ganun po katindi ng kapangyarihan ng mga emperador, mga kapatid at mga kababayan. Iniaalay nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Kasi yung mga emperador kasi ay tinuturing nilang mga Diyos nung araw. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Imperyo Roma, mga kapatid. Marami tayong matututunan dito tungkol sa Roman Empire. Kung gaano katibay, katindik, makapangyarihan. Ito yung sinasabi doon po sa Revelation chapter 17, na isa sa mga ulo ng hayop. Yung hayop, di ba? Yung hayop ay may 7 ulo. Isa ito yung ulo niya. Mapag-aralan natin yan pag makaabot tayo doon sa Revelation chapter 16, mga kapatid. Ito ay mga umpisa pa lamang sa pag-aaral natin dito sa the Book of Revelation, no? So yun po yung maikling nakita natin sa kasaysayan, no, ng Pergamo, na kung saan yung Pergamo po ay tinaguri ang pinanggalingan ng mga ilang mga magagaling na tao, sikat na tao. Isa na dyan isang doktor, kilalang doktor, nangunguna sa medisina nung araw, sa panahon ng ika-2 siglo BCE, mga kapatid. Ngayon, sabi dito sa ating nabasa kanina sa Biblia, sabi po ng Panginoong Hesus, sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, sabi niya. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Si Kristo po yan. Si Kristo po kasi, mayroong pong lumalabas sa kanyang bibig na isang matalas na tabak, na ang tabak po ay sumisimbolo ng salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na ito ay matalas o matalim, mas matalas kaysa sa tabak na 2 talim, sabi doon sa Hebreo chapter 4 verse 12. At kayang bumaon kahit hanggang sa kaibuturan ng buto, mga kapatid at mga kababayan. Ang sabi niya sa lungsod o sa iglesia ng Pergamo, nalalaman ko, sabi niya, kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Yung iglesia sa Pergamo, nakatahan doon mismo sa luklukan ni Satanas. Matindi, ano? Matinding pagsubok ang dinadanas ng iglesia sa Pergamo. Ito, ipinapakita sa talatang ito, mga kaibigan, na ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo, walang maitatago sa Kanya. Miski doon po sa
iglesia na kanyang minamahal na nakatira doon mismo sa lungsod o pugad ni Satanas, alam ng Diyos, nakikita niya kung ano po yung nangyayari. Kasi yung mata kasi ng Panginoon nasa lahat ng lugar mga kaibigan nasasakop niya kahit saang lugar. Kahit pa doon mismo sa pugad ni Satanas, sakop yung kaalaman ng Diyos. No? Nakikita ko, sabi niya, nalalaman ko ang kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mo, ito yung isa sa maganda sa iglesia sa Pergamo mga kapatid Sabi dito, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya. Kahit ng mga araw man ni Antipas, na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. So doon po, may namatay po doon na lingkod ng Panginoon na nagngangalang Antipas. Matapat sa Panginoon, pinatay nila, no? Dumanas ng karahasan. Doon, nakaranas ng karahasan. Doon sa lugar na iyon. Na kung saan, andun din ang iglesia ng Pergamo. Pero, ang isa sa napakaganda sa kanila, mga kaibigan, na kung bakit naisulat ito, para tularan natin, kasi sila yung ating modelo itong mga sinaunang Kristiyano Bagamat sila'y matapat sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi nila iniwan, hindi nila pinabayaan, kundi iningatan nila yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung pangalan, ibig sabihin, yung doktrina, yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. Iningatan nila. Ngunit, ang masama, may mga ilan doon sa iglesia sa Pergamo, sa makatuwid, hindi po buong iglesia sa Pergamo ay ganun po. Mayroon pong ilan. Kung atin pong babasahin dito po sa verse 14, datapot mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo. Sabi niya doon sa iglesia sa Pergamo. Sapagkat mayroon ka diyan ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam. Si Balaam po ay propeta po ng mga Moabita. Naging hari yata si Balaam sa Moab at siya ay naging propeta ng mga Moabites, kalaban ng Israel, pero hindi po siya propeta ng Diyos, kundi siya ay propeta ng Diyos-Diyusan. Itong si Balaam, mga kaibigan, na meron siyang mga doktrina, aral, na hindi nakalimutan ng mga Israelita. At hanggang sa panahon ng church ng Pergamo, kasi doon po sa Pergamo, mga kaibigan, sa banda po o sa parte ng Asia Minor, na ngayon ay Turkey, marami kasing mga Hudyo doon, mga Israelita. Kaya umabot po ang mensahe ng Diyos doon itong Pergamo po ay si ano yata kasi yung nag-umpisa, nag-pioneer sa iglesia dyan po sa Asia Minor ay si Pablo po kasi Si Pablo, maraming mga Hudyo dyan na nakatira. Ang unang binuksan ni Apostol Pablo ay yung Ephesus, hanggang sa nawala na po si Apostol Pablo, si Timoteo. Sila kasi yung mga naging ano dyan nung nawala sila, nagpatuloy po ang iglesia, bagamat nakararanas sila ng panggigipit ni Satanas dahil dyan po nakatira ang pugad po. Mayroong pong pugad ni Satanas dyan sa Asia Minor na yan, ay nagpatuloy
pa rin ang na matibay ang iglesia. At umabot sa Pergamo, mga kapatid, pero yung mga Israelita na minamahal ng Diyos, mayroong ilan sa kanila na bagamat sila'y Kristiyano na, hindi nila nakalimutan o hindi nila maiwas-iwasan yung mga katuruan ni Balaam. Kaya sabi dito, datapot mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo. Sabi ng Panginoon sa Pergamo. Sapagkat mayroon ka diyan ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. Mayroon din naman na gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. So, yung aral o kaugalihan ni Balaam ni Balaam na pinanghahawakan ng mga Israelita, parang nai-transfer o namana ng mga nasa iglesia sa Pergamo. Kaya doon po nagagalit, nasasaktan ng Diyos. Dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan at kumakain sila sa mga inihain, mga kapatid, at nakikiapid pa sila, nakikipagtalik sila sa mga paganismo. Ganon. So malawak po, maraming paganismo na pinaghaharian ng mga Roman Empire nung araw, mga kababayan, no? Sa mga Israel o sa iglesia sa Pergamo na i-transfer sa kanila yung tradisyon na ganon, na kinaiinisan ng Diyos. At natutunan din nila at sinusunod din nila yung gawa ng mga taga-Nikolaita. Tignan mo mga kaibigan, malawak po yung gawa ni Satanas. Kasi yung mismong pugad niya ay mayroon siyang teritoryo o pugad dyan po sa Asia Minor. Isa na dito sa Pergamo, mga kapatid, na yun po yung ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang gusto lamang pong ipunto dito ng Diyos, mga kapatid, kung ikaw ay maging tapat sa Kanya, bagamat yung aral ay pinanghahawakan mo, pero sumasali ka pa rin sa mga tradisyon na katulad sa gawain ni Balaam, katulad sa mga gawain ng mga Nikolaita. Yung mga gawain po kasi nila ng mga Nikolaita at gawa ni Balaam, hindi magkalayo. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan, ngunit yung mga Nikolaita, hindi direkta na sila ay sumasamba, pero sumasang-ayon, nakikisama, pumapayag. Pero ang may talagang may aral o may turo ng mga Diyos-Diyusan ay yung mga pagano, mga kapatid. Pero yung mga Nikolaita, hindi sila, parang inirerespeto nila at sumasang-ayon. Para yung katulad ngayon na nangyayari, mga kapatid, na maraming nagsasabi mga Kristiyano daw, mga born again daw, hindi naman daw sila sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, pero dahil sa pagrespeto nila doon sa mga paganong Katoliko, sumasang-ayon na lang. Para walang away, ganon. Ayaw ng Diyos yung ganon . Kung ikaw ay Kristiyano tapat, hawak mo ang aral o pangalan ng Panginoong Jesucristo, ba't ka pa nakikipagsang-ayon sa mga kaugalihan ng mga pagano,
gaya yung mga prosesyon, pagbuhat-buhat, yung mga ginagawa po ng ano ngayon, na isa sa mga nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Kahit pa sabihin mo ikaw ay born again, kahit pa sabihin mo ikaw ay hindi kasali sa iglesia na yan, kung ikaw naman ay nakikisang-ayon, pakikiapid pa rin sa paningin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano na at anak na ng Diyos, dapat wag ka nang makisali sa mga ganong klaseng kaugalihan, gaya yung tradisyon na fiesta, na lasingan dito, lasingan doon, sayawan dito, sayawan doon, prosesyon dito, prosesyon doon. Ang napupuri dyan, hindi naman ng Diyos eh. Ang napupuri dyan, yung tao, yung mga kaugalihan ng tao. Yun po kasi ang nabibigyan ng kapurihan dyan eh. Kaya, dapat mag-ingat po tayo mga kaibigan na nagsasabing Kristiyano pero nakikisang-ayon. Pakikiapid po ang tawag ng Panginoon ng ganon. Kaya yun po yung nakakasakit sa damdamin ng Diyos sa mga taga-Pergamo. Bagamat matibay sila sa aral, pero baliwala rin yung aral sa kanila kasi alam nila ng aral. Gaya yung sinabi doon po sa Roma 1:23 hanggang 32. Kung basahin po ninyong buo yun, sabi po, tignan niya natin, mas maganda eh. Roma 1 sa 32, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayon, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung mga pagpuposisyon, mga kaibigan, sabi dito, na ang mga nagsisigawa ng gayon, mga bagay, ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. So, ibig sabihin mga kapatid, itong mga taga-Pergamo, alam na nila yung aral, alam na nila na yung mga gumagawa ng ganon, ng aral ng mga Nicolaita, aral ni Balaam. Pero, sumasang-ayon sila. Sa likod ng alam na nila yung katotohanan, sumasang-ayon pa rin sila. Galit po ang Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon, dito po sa Revelation, kung atin pong ipagpatuloy mga kaibigan ng pagbasa, dito sa 16, ito yung babala niya sa mga taga-Pergamo. Magsisi ka, sabi dito, no? Magsisi ka nga, o kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo. At babakain ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatagos, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ito yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa mga may pakinig. Yung may pakinig, ibig sabihin yung mga sumunod sa sinasabi ng Espiritu. Yung magtagumpay, sabi niya. Sa makatuwid, ay kapag kahit Kristiyano ka na, kahit kasali ka sa iglesia sa Pergamo, kung hindi ka magpatuloy, yung kaligtasan na makakamtan po ng Kristiyano mawawala sa iyo. Kaya wag po kayong magsipaniwala doon sa sinasabi ng mga once saved, always saved, mga kapatid. Mag-ingat po kayo sa matalinong talumpati nila, mga kaibigan, kasi baka makuha yung loob po ninyo. Tandaan nyo po, sabi ni Kristo doon po sa iglesia sa Pergamo, kung bakit naisulat ang mga bagay na ito, para makapaghanda tayo at makita natin yung ating salamin.
bilang isang Kristiyano na may mga ilang Kristiyano na talagang alam nila ang aral, kaya lang sumusunod sila sa mga gawain ng mga pinapaganong estilo. No? So, yung magtagumpay, sabi niya, ay bibigyan ko ng manang natatago. Ibig sabihin, kung yung hindi magtagumpay, hindi niya bibigyan. Ganun po ang logic nun. Yung kanilang pagkakristyano mawawala. Ganun po, kung hindi sila magtagumpay. At siya bibigyan ko ng isang batong puti. Yung batong puti parang, ano yan parang plake. Di ba kapag pumasok ka sa mga office ay may plake? Parang ganun kasi may mga, yung mga plake minsan, mga marmol yan parang bato. Parang ganun kung aking unawain dito. Bibigyan ko ng isang batong puti o yung nakasulat na pangalan mo doon sa plake. Yan. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. So, walang nakakaalam doon. No? Pagkaunawa ko dito, mga kaibigan, ewan ko lang kung ito rin ang pagkaunawa ng karamihan na mangangaral. Pero, yung pangalan mo ngayon dito sa lupa, hindi yan yung ililista doon po sa na pangalan mo doon sa langit. Ang Diyos po ay bibigyan ka ng bagong pangalan kung ikaw ay magtagumpay. Kaya dapat mga kapatid ay magpatuloy po tayo. Huwag po tayong liliko. Malapit na mga kaibigan at mga kapatid. Naisulat ang mga bagay na ito bagamat hindi na yata umiiral. Hindi na. Ang iglesia sa Pergamo dahil sabi ko nga andyan po yung matibay o andyan po yung yung pugad ni Satanas. Diyan po nauso yung ahas na sign, yung tungkod na may nakapulupot na ahas. Ginagamit yan ng ng Vatican, mga kapatid sila yung nagpauso. Sa totoo lang, kung talagang saliksikin mo o talagang hanapin mo sa kasaysayan, ang nagpauso niyan mula doon sa Roman Empire o doon po sa Roma. Ang Roma po kasi, kung atin pong pag-aralan sa kasaysayan, dito talaga nakatira yung napakaraming mga Diyos-Diyusan at dito nakatira yung mga pugad ng mga manghuhula sa Roma. Pasensya po sa mga Katoliko pero yan po talagang totoo. Kaya kung titignan po ninyo, doon sa Vatican, meron po silang mga ginawang mga ahas na eskultura, tama ba yung word ko, mga kapatid? Miski doon sa loob ng chapel ng isa sa chapel ng Vatican, doon sa loob, ahas po. Sa Roma po kasi, diyan po kasi yan po yung pugad talaga ng ng mga manghuhula at mga maraming mga Diyos-Diyusan. Ay nako mga kaibigan na Katoliko, magsuri po kayo. Mga kaibigan. So yan po, no? Laliman pa natin ito sa susunod na pagkakataon. Mga introduction lamang po ito, mga umpisa lamang po, mga kaibigan. Kaya sana po ay sumubaybay lamang po kayo. Mag-aral ka ng kasaysayan sa Church of Pergamo, lugar po o lungsod yan ng teritoryo, sakop po yan ng teritoryo ni Satanas. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, ay pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral at sa pang-apat na iglesia na ating aalamin dito sa Revelation chapter 2 ay yung iglesia sa Tiatira. Iglesia sa Tiatira. So, yung mga hindi nakapanood sa mga unang video, ilalagay ko na lamang po sa description yung mga link para masundan po ninyo ating pag-aaral. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, ipagpatuloy po natin ito at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na po kayo para masundan po ninyo ating pag-aaral. Hanggang sa muli dito sa ating programang Expose the Truth.